magandang araw po sa inyo. Makinig tayo sa mga marami na akong napanood patungkol kay Bato. Nakapanood ako ngayon, parang nandun na nga siya, parang nakuha na sa isang private hotel daw sa Davao. Kanina naman yung isang vlogger na pinanonood ko at meron siyang pinapakitang BDS vlogger, parang kung papasin yung BDS vlogger, parang nagpapaiwatig siya na nakuha na si Bato at nagbababala pa siya. So dalawa yung napanood ko, yung napanood ko kanina lang at saka yung napanood ko kanina sa DDS vlogger na parang kung titignan mo parang meron ng laman. Kaya yung napanood ko kanina, pinagmamasdan ko talaga. Parang nakita ko rin si Bato sa mga pinakita. Pero ngayon makinig naman tayo dito. Kung false alarm o totoo, mas maganda kung totoo. Nag-comment pa naman ako dun, sabi ko, good news yan, praise God. Mabibigyan ng hustisya yung mga biktima ng EJK. At sabi ko ba ron, isa diretso na ninyo sa ICC dahil sa Netherlands yan. Ibig sabihin, maganda daw kung kasasasan kung talagang nakuha nila. Kasi, para sa katarungan din yung mga biktima ng EJK. Ito, sabi niya naman, sasamahan niya sa Holdman. Yung Holdman, si Duterte, sasamahan niya naman. Pangako niya yan Okay, meron tayong pagkikinggan dito, Meron tayong pagkikinggan dito para magkaroon na ng mga additional na iba naman ito. Mga kabunyog, mga kaubayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Kanina po, diniscuss ko na tong topic na ito tungkol kay Bato, pero wala pa itong update na ito. Kaya muli akong nag-live para i-update ko po kayo. May post si Harry Roque. Ayan, mayroon siyang post. Sabi ni Harry Roque, may nanghudas daw kay Bato. May nanghudas daw kay Bato, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya ngayon, lumalakas tuloy yung reaksyon ng marami para yatang totoo na kung sakali man meron ng hudas kay Bato. Ako kanina na napanood ko yung kanina sa isang private hotel sa Davao. Ang sumagi sa isip ko, hindi lahat ng taga Davao pabor sa kanya. Hindi lang yan, may patong sigurado may pera dyan. Ang isip ko pa baka yung hotel lang nagano sa kanya. Sa sarili ko lang opinion yan. Na baka nilaglag na. Siyempre sayang yung patong. Kung ano man yung magiging reward kay Bato. Ngayon, ang mahalaga, mabigyan ng hustisya yung ating kababayan ng mga nabiktima ng EJK yan ang tokang. Yun lang yun. Yung reward at saka na natin pag-usapan yan. Kaya neto si Roque. Kaya parang lumilinaw na talagang may katotohanan na nakuha na siya. Kasi si Roque, siyempre, meron din mga matayan dito kahit na nasa ibang bansa, kaya nakapagsalita siya. Okay, paginggan natin. Lumalakas tuloy yung reaksyon ng marami para yatang totoo na naaresto si Bato. Kasi kanina pa lumabas yung balita na naaresto nga daw si Bato, mga kabunyog. So, pero wala nga nang kukumpirma.
dininay naman niya ng ano, sabi ng NBI, wala silang alam dyan. Sabi ng DOJ, wala rin naman daw nakarating sa kanila. Sabi rin ng DILG at ng PNP, wala rin nakarating sa kanila. Pero, ngayon, nag-post itong si Harry Roque, mga kabunyog, ganito yung post ni Harry Roque. Kaya medyo tuloy ngayon, mainit lalo ang mga netizens. Sa social media, mainit. Ito yung post ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ito yung post niya. Nakalagay dito sa News 5, TV News, 16 minutes. Nangudas kay Bato. Sinawalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroong manong nanghudas o nagtraidor kay Senador Bato de la Rosa. Wala nang ibinigay na ibang detalye si Roque. Kasunod dito na kumakalat na hulat na inaresto na umano ang senador sa bisa ng International Criminal Court, ICC. Yan. Ano ba yan? Ano kasi picture Crimes Against Humanity na naging papel ni De La Rosa sa dating Pangulo. Yan. May nanghudas daw kay Bato hayong kay Roque. Ito naman nakabasa. Kaya binasa ko, nakalagay naman talaga ito. Okay, tuloy. Sa News 5. Sa social media, mainit. Ito yung post ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ito yung post niya. Ito yung post niya, mga kabunyog. Ayan Sabi ni Harry Roque, meron nga daw na nanghudas kay Bato. O yan post yan ni Harry Roque sa kanyang Facebook page. Hindi question mark yan Hindi question mark yung post ni Roque. Ang sabi ni Roque, meron nga daw ng hudas kay Bato. Hindi question mark. Kaya lang naman, daw. So ibig sabihin, sabi sa kanya, may nanghudas kay Bato. Pero, ang lumilitaw dito, mukhang may nangyari nga talaga. Kasi sinasabi, may nanghudas daw kay Bato Sabi ni Harry Roque. Pero hindi dinidetalye kasi kung ano yan. Anong ibig sabihin na may nanghudas kay Bato? Kanina rin may post din si Attorney Jimmy Bundok, DDS din ito. Sabi niya, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Yan yung post ni Attorney Jimmy Bundok kanina, mga kabunyog. Kaya dahil dyan, uminit ngayon ng uminit yung mga usap-usapan, Kabunyog Jenna Calonia, Kabunyog Arnel Molieno. Mainit yung usap-usapan ngayon sa social media tungkol nga kay Bato de la Rosa. Sabi ng iba, mukhang naaresto na nga si Bato, na nagsimula yan dito nga sa post na yan ni Attorney Jimmy Bundok. Sabi niya, bad news is coming. Pray hard that it is the truth for the good of the nation. Bagamat the truth for the good of the nation. Bagamat wala pang balita na kumpirmado talaga na naaresto na si Bato, bigla naman ngayon nag-post si Harry Roque. Ito naman ang post ni Harry Roque. Meron nga daw na nanghudas kay Bato. Ay di lalo na namang lalong umiinit ngayon, mga kabunyog. May isa pang post, si Attorney Jess Palces. Sabi ni Attorney Jess Palces, mukhang hindi ako makakatulog nito. Mayroon daw balibalita na may aalis na private jet galing sa Mactan Airport sa Cebu. Sabi naman niya ni Attorney Jess Palces. Attorney Jess Palces na post yan. Mukhang hindi daw siya makakatulog kasi may paabot daw sa kanya na antabayan kasi mayroon daw private jet na ang private jet daw ngayon may kayang lumipad ng malayo, long distance flight, naka-ready na daw doon. Kaya tuloy ngayon umiinit yung mga balita na mukhang ang naaresto si Bato pero wala pang kumpirmasyon.
wala pang kumpirmasyon. Ha? Ang nagsasabi lang na wala namang ganung balita, di NBI, DOJ, at saka PNP. Pero sa ibang mga post sa social media, katulad nga nitong kay Jimmy Bundok, plus ito pang si Harry Roque, siyempre alam naman natin na si Harry Roque, kahit nasa Austria yan, may kontik yan sa mga kagrupo nilang DDS. Ibig sabihin, may nagbalita kay Harry Roque tungkol kay Bato. Nakumpirma niya, meron nga daw na ng hudas kay Bato. Pero baka naman, posible rin na nakatakas si Bato, hindi naman na-aresto, muntik nang ma-aresto. Pwedeng ganun din. Pwedeng ganun din, mga kabunyog. Kaya anyway, antabayan nyo ang aking mga talakayan, i-update ko kayo. Kung ano mang mangyari, ano ba talaga ang nangyayari, malalaman nyo. Una nyong malalaman dito sa aking mga Facebook pages at YouTube channels. Imo-monitor ko ito, kaya abangan nyo dito sa akin. Ako naman, hindi naman ako nagpi-fake news eh. So, sa ngayon mga kabunyog, wala pang kumpirmasyon, pero ito na nga, ang post nga ni Harry Roque, meron nga daw na ng hudas kay Bato. Pero hindi pwede naman kasing may nanghudas pero hindi naman na-aresto si Bato. Pwedeng nakatakas. Nakatakas uli, buntik na. O pwede naman ganon. Ito yung balita ng News 5. O yan, ito basahin natin. Sabi dito sa balita ng News 5, nanghudas kay Bato, isiniwalat ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroon umanong nanghudas o ng traidor kay Senador Bato de la Rosa. Wala nang ibinigay na ibang detalye si Roque. Kasunod ito ng kumakalat na ulat na inaresto na umano ang senador sa bisa ng International Criminal Court ICC arrest warrant para sa umano'y crime against humanity of murder. Kaugnay ito sa naging papel ni De La Rosa sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinase ng News 5 yung balita na yan dito nga sa post ni Harry Roque. Yan. Kaya, pero wala ngang kumpirmasyon yan kung ano nga ba talagang nangyari kay Bato de la Rosa. Pero ano yan, hanggang ngayon, laman pa rin ang mga usap-usapan eh. Si Rodolfo Umawing, sabi niya, I hope that's true, attorney. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang balita. Kung ano talaga ang nangyari kay Bato, na-aresto na nga ba o nalaman na yung kanyang tinutuluyan pero nakatakas? Posibleng ganun din. Kasi ang tono ng sinasabi ni Harry Roque, may nangyari nga kay Bato. May nangyari kay Bato. Posibleng natukoy na sana yung tinutuluyan tapos nakatakas. Posible yan. Kasi yan ang sabi ni Harry Roque, meron nga daw na nanghudas kay Bato. Kaya lang, may post nga si Atty. Jess Falses. Si Atty. Jess Falses, kakamping yan na abogado eh. Sabi ni Atty. Jess Falses, mukhang hindi ako makakatulog nito. Mayroon daw sa kanyang nagtimbre na antabayan daw. Kasi mayroon daw eroplano na aalis sa Mactan Airport sa Cebu. Long distance na flight. Anyway, mga kabunyog, tulad ng nasabi ko, antabayan natin kung ano nga bang nangyayari. Lagi nyo lang subaybayan dito sa aking mga social media platforms. I-update ko kayo. Ano man ang mangyari, lagi kayong magiging updated. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Harry Roque. Pag-usapan natin itong si Harry Roque. Itong si Harry Roque, mga kabunyog, mayroong live si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, nagpaplano na daw siyang umuwi sa Pilipinas. Nagpaplano na daw siyang umuwi sa Pilipinas si Harry Roque. Pero sa totoo lang, kung ang nasisense ko dyan kay Harry Roque, mukhang aarestuhin na siya. Alam niya na aarestuhin na siya, mga kabunyog, si Harry Roque. Ngayon, dahil alam niya ng delikado na ang lagay niyan, babalik na lang siya ng Pilipinas. Bakit delikado na ang lagay niya? Ay sinabi na ni DILG Secretary
Junvic Rimulya na denied yung political asylum application ni Roque sa Austria ay denied. At sabi nga ni SILG Junvic Rimulya, ina-apply na nila yung red notice para kay Roque sa Interpol. Pag lumabas yun, aarestuhin si Roque. O yun, mukhang alam na ni Roque na mangyayari sa kanya yan. Ngayon, nag-live si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, nalulungkot daw siya, nakukonsensya daw siya, nagigilty daw siya na yung mga kasamahan niya nakakulong. Halimbawa si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jingo Estrada, tapos siya daw nandun sa Dahig, ay sa Austria. Kaya sabi ni Harry Roque, pag may nangyari pa daw kay Sara Duterte, makulong ito, at ano daw, sila Loren Legarda daw, kung makulong yan, kumbaga siya daw, uuwi na ng Pilipinas, sasamahan niya na ang mga ito. Yun ang sabi ni Roque. Uuwi na lang daw siya sa Pilipinas, sasamahan niya na sila Sara, sila Cayetano, sila Loren Legarda, kasi nakukonsensya na daw siya. Bakit daw yung mga kasamahan niya nakakulong, tapos siya tumakas, nandun sa ibang bansa. Kaya dahil nakukonsensya na daw siya, babalik na lang daw siya kapag nakulong daw sila Loren, yung mga kasamahan niyang iba. Ang sabi ni Harry Roque, sasamahan niya na lang para ipakita daw na sama-sama na lang sila sa kulungan. Sabi ni Harry Roque. Pero sa totoo lang, malamang sinasabi niya ni Harry Roque na uuwi na lang siya kasi aarestuhin naman na talaga siya eh. Aarestuhin naman talaga na siya eh. Sinabi na yan ni Junvic Rimulya, denied ang kanyang political asylum application sa Austria. Ay siyempre, kung denied yung political asylum application niya, ang kasunod niyan, Interpol red notice. Ngayon, para mas nakakahiya sa kanya pag naaresto siya. So parang ang iniisip ni Roque, umuwi na lang siya. Parang lalabas pang bida siya. Ibig sabihin, umuwi siya, hindi dahil inaresto siya, kundi kusa siyang sumuko. Di parang ano pa siya, parang bida siya. Kasi hindi naman siya inaresto eh. Umuwi na lang siya ng kusa. Pero sa totoo, kaya siya nagsasabi ng ganon, nasasamahan niya na lang daw yung mga kasamahan niya, sila Marcoleta. Sigurado, dahil nakarating na sa kanya, naaarestuhin siya. Lalo pat nalaman na disapprove nga. Disapprove ang kanyang political asylum application sa bansang Austria. Napanood ko yung interview kay Junvic Rimulya dyan eh. Sabi niya, ano namin yan? Hinihintay na lang namin. Hinihintay na lang namin. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, antabayan natin, pero si Harry Roque, ano na daw siya? Pabalik na daw ng Pilipinas. Kaya hindi magsama-sama na sila. Parang reunion na yan ng buong Duterte. Ang mangyayari dyan, pag umuwi siya tapos sasamahan niya sila Marcoleta, Jinggoy, Defensor, makukulong din si Cayetano, makukulong si Loren, baka nga si Sara sumunod na rin, ay di-reunion na yan. Nasa loob na halos ang mga pro-Duterte. Mauubos sila eh. Babalik na daw si Roque, sasamahan niya na lang daw. Okay. So mga kabunyog, mga kabayan, abangan natin ng development dito kay Bato kung ano ba talaga. Ano yan mga kabunyog? Abangan natin. Lagi kayo, mag-abang kayo dito sa aking mga page, YouTube channels at Facebook pages. Okay? Magandang araw sa inyo na. Yan tayong babasahin sa Biblia. Dito sa Roma, libro ng Roma 13:1-2. Ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga,
Ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumaban. Maliwanag ano? Sino man lumaban, lalapatan ng parusa. Ito, sigurado ito. Sa Biblia ito eh. No? Sa Biblia. Kahit anong Biblia po ang basahin ninyo, yan ang nakalagay sa Roma 13:1-2. So, pag lumaban sa gobyerno, lumaban ka sa Diyos. Kaya sinisigurado ng sulat na yan ni Apostol Pablo, sinigurado niya, parurusahan ka ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng taong bayan, pagka ganyan, na yan na, nakarma na. Siyempre, ang abot ng taong bayan, nakarma. Pero sa Biblia, hindi nakalagay na nakarma. Kundi ang sabi niya, no, yung lumalabas sa gobyerno, parurusahan ng sino man lumalaban. Dapat, nang nanalo si Bongbong bilang Pangulo, si Sara, dapat si Sara magpailalim sa presidente. Dapat ang dating Pangulong Duterte magpasakop sa bagong pamahalaan. Hindi. Gusto nilang mapawala maagaw, matanggal si Marcos para yung seat of power ng Malacanang ay makuha nila. Siyempre, hindi ganun kadali. Ang kalaban mo ang Diyos. Kaya lahat ng lumalaban sa Diyos, sa itinakda ng Diyos, lahat sila parurusahan. Yan ang nakalagay. Basahin natin sa verse 3. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Kung gumagawa ka ng masama, dapat katakutan mo yung mga namumuno. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So maliwanag, ang gobyerno, anong sabi? Sila'y mga lingkod ng Diyos. Ang mga namumuno ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kung sila man ay pinaparusahan, ayun din naman yan sa Biblia eh. Ayaw mong pasakop sa gobyerno. Bawa ngayon, gobyerno ni Bongbong Marcos. Lahat kinakalabas yan ng mga bata ni Duterte. Kung parusahan man sila, yan ay biblical pala. Yan ay utos ng Diyos. Verse 5. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. Kita nyo po, napakasera. So, maliwanag po, yan po ng gobyerno na itinatag ng Diyos, may kapangyarihan magparusa. Kaya kung may mga tao nagsasabi, pinaparusahan kami ng gobyerno, dapat lang. Dapat lang parusahan kayo ng gobyerno kasi lumalaban kayo sa kanya. Sige nga, huwag kayo lumabas sa gobyerno. Hindi kanya parurusahan. Yan palang mga lingkod ng Diyos, kaya nilagay yan
Hindi pa rin sa kasasama natin, sa ikabubuti pala natin. Ang ganda ng ano ng Diyos, ano? Ang kanya lang, kailangan lang, sumunod lang tayo sa gobyerno. Hindi nyo man siya binoto, sumunod ka pa rin. Kasi, o kagaya ko, hindi ko naman siya binoto. Hindi ko binoto yan eh. Marcos, Duterte, hindi ko binoto yan. Ang binoto ko si Lenny. Pero wala tayong political color. Dahil nakita ko naman ang pamamahala ng Pangulong Bongbong, maganda naman, why not? Supportan na lang natin, ipagdasal pa natin para sa ikabubuti natin. Meron pang talata, babasahin ko ha. Sabi niya ni Pablo pa rin dito sa unang Timoteo, ito, babasahin ko po ha. Alam, ganito pa nakalagay. Unang Timoteo chapter 2 verse 1 and 2. Una sa lahat, ipinakikiusap kong pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin at pamanik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Dos, gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng matahimik at papayapa, marangal at may kabanalan. Ipag-pray natin ang nasa mga pamahalaan. Pero hindi natin sila ipag-pray na sana mawala sila sa posisyon para yung gusto nating ipalit siyang upo. Parang, ano ba, nawala si Bongbong, sino magpapalit? Di na si Sara. Huwag ganon. Kundi, ipag-pray mo, gobyerno mo, natulungan siya ng Diyos na makapaglingkod ng tama sa ikabubuti natin. Kaya nakalagay yun. Nakalagay upang makapamuhay tayo ng may tahimik at payapa at marangal at may kabanalan. O, tahimik, sino ba ngayon ang basang tahimik? Hindi, ayaw ninyong tahimik, lumalaban kayo sa gobyerno. May mga senador sumusweldo galing sa taong bayan, pero ano sila, pro-China sila. Pag yung mga China binibira ng ating mga sundalo sa karagatan, hindi sila nagsasalita. Tahimik na tahimik sila. Kasi nga pro-China sila. Hindi nga lang natin alam, baka meron silang, alam yan ha, baka meron lang ha. Kasi nakapagtataka nasusugatan niya yung mga sundalo natin sa karagatan. Tahimik pa sila, hindi sila namumuna. Meron senador na huwag na natin banggit, wala naman alang laman. Isipin nyo, kinakampihan pa ang mga China. Diba? Ilan yung mga senador dyan, pro-China. Kaya tawag sa nila, senador. Kaya lumalabas sila sa gobyerno, ipakukulong sila ng gobyerno ni Pangulong Bongbong. May karapatan si Pangulong Bongbong ayon sa salita ng Diyos. Kaya sana nalinawan kayo, walang political color dito. Sabi ko nga, hindi ko binoto ang dalawang yan. Ang binoto ko, Lenny ko. At kung tatakbo pa si Lenny sa 2020, ipoboto ko pa rin siya bilang Pangulo. Kahit hanggang kailan niya gusto tumakbo bilang Pangulo, sasaportan ko pa rin si Lenny. Kasi wala naman ninakaw eh. Walang bad record. Kung pagdating sa pera, wala. Hindi ba nung naka-vice president niya, 3 times siyang inawarda ng COA? Na wala. Tama yung pera paggamit, kumbaga. Tama. 3 times na-rewardan ng COA. Yung nakaupo ngayon. Aro, ang nagre-reklamo ang COA, puro palpak. Kita nyo? Kanina sa impeachment, yung mga auditor ng COA, ay talaga naman. Magaling ang attorney ng si
kapunan. Magaling siyang magat eh. Okay, sige, ganito na lamang ang ating video. Itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi nyo tatandaan, lagi tayong manalangin sa Panginoon Diyos. Singin natin ang tulong niya na mapaunlad ng ating bansa. Huwag natin ipagdasal ang ating gobyerno na mawasak. Tandaan nyo, masama yan. Nandito na lamang po. God bless us po. Bye.